So ngayong gabi po, ang ating topic ay the great time of trouble. Kung ating pong titingnan, kagabi ay ating napag-aralan ang close of probation. Kaya pag sinabi nating great time of trouble, tandaan natin to ha, intended ito sa lahat ng may tatak ng hayop at sumasamba sa kanyang larawan. Ulitin ko ha, ang great time of trouble ay only intended for those who has the mark of the beast and worship the image. Kaya nga po, ang sabi po ng ating Panginoon sa Revelation chapter 16, verses, buong chapter po itong ating pag-aaral nito, ng Revelation 16. At pinakawalan sa apat na sulok ng mundo, ang kagalitan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga anghel. Pinakawalan ang 4 vials at ibinuhos sa lupa. Doon lang daw po sa may tatak ng hayop at sumasamba sa kanyang larawan. So ibig sabihin mga kaibigan, hindi po apektado ng great time of trouble, which is the 7 deadly plagues, ang may seal ng Panginoon. Okay, pangako ng Diyos, number 1 yan. Pangako number 2 ng Diyos, during the great time of trouble, wala nang banal ang mamamatay. Tandaan nyo yan huwag nyo kakalimutan yan. Pangako number 3 ng Panginoon, during great time of trouble, ang Holy Spirit ay mananatili. Mananatili yan, tandaan nyo yan, sa may lahat ng may seal of God, upang sa lahat ng kanilang karanasan, sapagkat sila'y tatakbo kung saan kuweba. Teka, sabihin natin, teka muna, hindi ako naniniwala sa sinasabi ninyo. Ngayon, meron tayong waste, may satellite tayo, wala na tayong pagtataguan. Pangatlo, meron pa ba mapagtataguan? Lahat ay sinuyod na, ginawa na nila bilyar, pinatag na ang lahat ng mga bundok at ginawang subdivision. So paano pa tayo makakatago? Hindi ako naniniwala sa aral na iyan. Mga kaibigan, tatandaan ninyo, ang lahat ng ating pinag-aaralan ay biblical at may backup po ito ng archaeologies at may backup po ng spirit of prophecy. Kaya ibig sabihin, ang ating mga pagtuturong ito ay may mga backup. Kaya nga po, nag-i-introduction pa lang ako. Kaya, at isa pa mga kaibigan, ipinangako ng Panginoon sa atin, pangako din ng Panginoon, ang lahat ng mga masasarahan ng pinto ng awa at mapapasama doon sa dadatnan ng Diyos na buhay, tatandaan nyo to ay hindi po magkakasakit. Hindi nga mamamatay So hindi po mamamatay, hindi magkakasakit, hindi na magkakasala, at higit sa lahat, mananatili sa kanila ang silyado ng Panginoon at ng Holy Spirit. Kaya yun po ang kagandahan po na tayo ay nadatna ng Panginoong buhay na tapat. Ganun po ang magiging karanasan natin. At isa pa po, ang sabi po ng Spirit of Prophecy, mamaya papakita rin naman natin, na ang mga anghel ng Panginoon, tandaan nyo to ay magpapakita na sa mga banal. Halimbawa po, tayo ay mga pulutong na mga mananampalataya, di po ba? Magpapakita sa atin ang mga anghel ng Diyos at i-guide tayo doon kung saan tayo itatago, mga kapatid, kung saan tayo dadalhin ng ating Panginoon. Sapagkat sa pagbuhos ng ikalawang salot, tatandaan nyo to huwag nyo kakalimutan, ay ang mga may tatak ng hayop, susugurin pa ang mga banal. Talagang hahanapin sila ang lahat na may kagagawa nito, ng lahat ng kalamidad, ng patong-patong na kamalasan, yung mga nangingiling ng araw ng Sabat. Sige na, under the influence of Satan, under the influence of demon spirit, di ba magpe-personate sila, di po ba? Okay, hahanapin nila, susugurin nila ang mga banal, pero hindi sila makakapanakit. Bakit? Sapagkat ang lahat ng dala nilang mga sandata ay pawang magiging dayami. Okay, number 5. Ano ang palatandaan? Tandaan natin ito Ano ang palatandaan na sama-sama kayo together ng mga bayan ng Diyos? Okay, ito na. Ang sabi po ng Spirit of Prophecy. Ipapakita rin natin mamaya yun.
ang bawat lugar na may mga anak ng Diyos ay nagliliwanag ang lugar. Bakit kaya nagliliwanag? Sapagkat ang mga anghel na banal ay kasama nila sa kanilang pagtatago at mayroong provision na pagkain. Walang gutom, mga kaibigan. Hindi ka na maghahanap dyan na wala bang KFC, wala bang Jollibee, wala ba ditong hamburger, wala bang pizza pie dito, mga kaibigan. Hindi na yan. Pati ang ating mga panlasa, no, talagang yan na po ay edit. Kaya ngayon, dinidevelop na sa atin ng Panginoon ng ating mga panlasa, ang ating lifestyle. No, ibalik natin ang lifestyle na kung saan nakaayon tayo sa panukala ng Panginoon. No, kaya po doon, ipoprovide ng Panginoon, nagliliwanag sapagkat kasama ang mga anghel. Nagkakaroon ng pag-aawitan at bawat lugar na naroon ang mga anak ng Diyos ay pawang makikita lang ang liwanag. Kaya pagdating po ng ikalawang salot, susugod ang mga demonyo kasama ng mga tao na po, nag-personate sila upang wasakin ang bayan ng Diyos. Pero wala na pong mamamatay sa panahong iyan. Kaya po, kung ako po, halimbawa lang, sabi ng Panginoon, Jaden Tay, magpapahinga ka na bago ako dumating. O hindi ako magpapahinga na. Ibig sabihin ako ay magpapahinga na ako. No? Kung sinabi ng Panginoon, Jaden Tay, ay manatili kang tapat, ha? Kung manatili kang tapat, at pagdating ng loud cry, gusto kong isa ikaw, napupunta doon sa korte, sa mga judge, no, sa mga judges, sa mga attorney, sa mga mambabatas, upang pangaralan sila. Isa ka diyan isang karangalan kung sinabi yun sa akin ng Panginoon, di po ba? Okay. Pero kung bago magsara ng pintuan ng awa, kasi may mga banal pang mamamatay doon no, bago magsara Kung sakaling bago magsara ako ipagpahinga ng Diyos, so be it, kung yun ang kalooban ng Panginoon. Pero kung madatnan tayo ng pagsasara ng pinto ng awa sa ating katapatan sa Panginoon, aba, mga kaibigan, di buhay tayong sasalubungin natin si Jesus sa mga lapaap ng langit. No? So ako wala akong panalangin sa dalawang ito. Ang sabi ko lang, Panginoon, kung sakaling ako po ay ipe-persecute at ako ipapatayin, gusto ko na lang po firing squad. Yun na po talaga, ang firing squad na lang po. No, yun po ang akin talagang hinihiling sa Panginoon. Kung sakaling ako ay isa sa mga na ipagpapahinga, ay di, Lord, ipe-persecute ako sa kamatayan, firing squad na lang ang gusto ko. No, eto na. Yung vials ng Diyos with wrath ay ipo-pour out po sa 4 na sulok ng mundo. So wala pong exempted na lugar, no? Ay wala ditong salot. Wala ditong gano'n. No po. No. Sa 4 ng sulok ng mundo. Nasa Africa, nasa China ka, dahil lahat ng tao no, na apektado po ng kasalanan. Lahat ng tao na nagkasala, lahat ng tao na mayroong pagtanggap kay Kristo. Di ba? Dalawa lang naman ang klase ng tao Pro sa Diyos, no? At pro kay Satan. No? Di po ba? Antay sa Diyos at pro sa Panginoon o antay kay Satanas. So dito po mga kaibigan ay makikita natin yung pagbuhos ng 4 anghel, yung 4 na vials daw po no, sa 4 ng sulok ng mundo. No? The world is soon to be left by the angels of mercy, and the 7 last plagues are to be poured out. So ito po mga kaibigan, hindi na po mapipigilan sa panahon na magsarang pintuan ng awa. No? Pag nalaman natin, tandaan nyo to, huwag nyo kakalimutan, isulat nyo ito, pagbuhos ng unang salot, sugat na walang kagalingan ay meron ka, ibig sabihin, may tatakan ng hayop. So doon pa lang mga kapatid, maa-attest na natin, no? Sapagkat ang sugat na walang kagalingan. So deadly instrument of warfare will be invented. Vessels with their living cargo will be entombed in the great deep. At ang lahat ng mga ito under the leadership of satanic agencies, but they are to be kept under control till the time shall come
for the great battle of Armageddon. Kaya mga kaibigan, tatandaan natin ang Panginoon may talagang kanyang oras, at pagdating ng oras ng kabagabagan, huwag tayong matakot. Mamatay lang tayo sa physical, pero ang pinakamahalaga sa lahat, mayroon tayong pag-asa ng kaligtasan. Satan will then plunge the inhabitants of the earth into one great final trouble. As the angels of God cease to hold in check the fierce wind of human passion, all the elements of strife will be let loose. The whole world will be involved in ruin more terrible at that will come upon the Jerusalem of old. Kaya talagang matindi pong terrible. Sabi po sa aking awful, grabe po ang mangyayari sa panahong iyan ng pagsasara ng pintuan ng awa. It is the glory of God to be merciful, full of forbearance, kindness, goodness, and truth. But the justice shown in punishing the sinner is as verily the glory of the Lord as in the manifestations of His mercy. So ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig, pero talagang darating ang panahon na kinakailangang kalusin ang kasamaan upang matitira sa bagong lupa at bagong langit na kanyang lilikain. Yun lang talagang mayroong tunay na pagmamahal sa Panginoon at yung kanyang relasyon sa ating tagapagligtas. In all the Bible, God is presented not only as a being of mercy and benevolence, but as a God of strict and impartial justice. So ito po mga kaibigan, mapansin natin na ganito ba pinipresent ang ating Panginoon? So at certain talaga ang judgment ng Panginoon. So wala ritong palakasan, wala ditong under the table na pwedeng bayaran ng judge, pwedeng bayaran, ay kompanyero, kompanyera, tayo mag-usap na lamang tayo, kapwa tayo attorney, hahatian kita pag magpatalo ka na lang. O ikaw naman, hukom, pwede rin, hindi ko sinasabing lahat ng attorney ay ganon, hindi lahat ng judges ay ganon, sapagkat may kilala ko talagang judge, as in judge, nakatapatan sa kanya at may nakatuon na kamatayan sa kanya sa ganyang pagiging isang tapat na judge, yung aking kaibigan na talagang na-amaze siya nung nabasa po niya yung Spirit of Prophecy, si Judge Len Depul, siya po ay judge ng City Hall po ng Imos, talagang napakabait na judge yun at napakaganda pa ho at talagang sa kanyang puso, sa kanyang puso talaga gusto niyang makakilala talaga sa Panginoon at nagpapatuloy po ang pag-aaral ng Biblia. In no kingdom or government is it left to the lawbreakers to say what punishment is to be executed against those who have broken the law. So ito po mga kaibigan, makikita natin yung lahat na talagang kanilang they trample the law of God. They are indeed the lawbreaker. Wala na sa kanila ang kautusan ng Panginoon. Kaya nga po ngayon, umaalingaw-ngaw sa Christendom, mga kaibigan, ang maraming tagapagturo, wala nang kautusan. Nasa ilalim na tayo ng biyaya. Nasa ilalim na laang tayo ng na wala na 10 utos na iyan. So, at nasa ilalim na rin tayo hindi lang ng biyaya, kundi ng kanyang masaganang mercy, So, hindi natin kailangan yan. At ang panlima na nadidinig ko lagi, si Kristo na ang gumanap niyan, so bakit pa ako gaganap? Ginanap na ng Panginoon ng kautusan. So bakit pa ako gaganap? Yan ang mga nila, yung mga school of thoughts nila. Number 6 na school of thoughts nila, siyempre po ako yung nanggaling sa iba't ibang relihiyon pansampu ko ang Adventist, kaya alam ko ang bawat turo, at ang pang-anim po, sasabihin nila na, na-divide na lang naman ng kautusan, sasabi po ng Matthew chapter 22, 37 to 39, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa tao, tapos na. So, nasaan dyan ang 10 utos? Wala na. So, hindi na uunawaan ang konteksto ng sinasabi ng Matthew 22 verses 37 to 39. Hindi na uunawaan ang konteksto, mga kaibigan, ng Matthew chapter 5 verses 17 to 19. Hindi nauunawaan ang konteksto ng Romans chapter 3 verse 31.
hindi nauunawaan ang konteksto ng Roma 6:1 hanggang 3, 15 hanggang 18. Hindi nauunawaan, mga kaibigan, ang konteksto ng Lucas 7:7-8. So ito po, mga kaibigan, ang school of thoughts na pangdaya sa mga tao. Kaya ako'y naiiyak kapag nakakadinig po ako, mga kaibigan, ng ganung mga aral. At isang araw ito, no, ako po ay na-baptize sa Adventist, no, doon sa Palawan. At pinuntahan ko ang aking dating pastor bago ako magpabaptize. No? Kasi po, 5 months ako nagbasa ng Spirit of Prophecy. At sabi ko, Pastor Rodolfo Bautista Sr., handa na po ako magpabaptize. After na ako yung nag-attend ng Daniel Revelation at nagbasa ako ng 40 books. At talaga po yan, 40 books from cover to cover. Binasa ko po yan, mga kaibigan. After 5 months, sabi ko, Pastor, ako po yung magpapabaptize na. Pero bago ako magpabaptize, Pastor, pupunta muna ako sa dati kong pastor ng Born Again. Hindi ko po makakalimutan ng kanyang pangalan. Ang pangalan po niya ay si Pastor Ancho Buenaventura. Ang merong pinakamalaking iglesia sa buong Palawan. Ano po, pinakamalaki po at pinakamaraming member po yan doon sa buong Palawan. Pinuntahan ko siya at ang sabi ko, Pastor, bakit hindi nyo itinuturo ito sa lahat ng miyembro? Bakit, paano ito ipapaliwanag ang sinasabi po ng Book of Galatians? Paano po ipapaliwanag ito sinasabi ng Book of Colossians 2:14-17? Paano nyo ipapaliwanag ang sinasabi ng Roma 3:31? Paano ipapaliwanag ang sinasabi ng James chapter 2:10? Paano ipapaliwanag ang sinasabi ng James chapter 2 verses 24-26? Paano nyo ipapaliwanag itong sinasabi po sa Lucas 7:7-8? Paano nyo ipapaliwanag ito ang sabi ng 1 John chapter 2 verses 3 and 4? Paano niyo ipapaliwanag ito? 1 John chapter 3 verses 4 and 5. Paano ito ipapaliwanag ang sinasabi ng Romans chapter 7 verse 12? Pastor, paano niyo ipapaliwanag ito na sinasabi po ng Matthew 22:37-39? At Pastor, paano ipapaliwanag ang sinasabi ng John chapter 14 verse 15? Mga kaibigan, nanlaki ang mata ng pastor ng Born Again. At ang sabi niya, tama, pasensya ka na. Sa totoo lang, kami po'y nagbasa, nag-aral talagang one-on-one kami. Ako hindi pa nabibinyagan, nag-one-on-one ako sa pastor ko ng Born Again. Ang sabi ni Pastor Ancho, tama ang Adventist. Kaya lang dito ako nabubuhay. Ako po ay laylay ang balikat ko. Luhaan akong lumabas doon sa church ng Born Again. At ang sabi ko, sayang, mahusay pa naman sana siya. Pero nalungkot ako. At ang sabi niya, dito ako nabubuhay. Mga kaibigan, darating ang panahon. Wala naman talagang ibang issue. Ang issue, mga kaibigan, sapagkat nakapaloob ang tunay na karakter ng Diyos sa 10 utos, lalo na sa ika-4 na utos. Walang sino man ang may karapatang yapak-yapakan ang kautusan ng ating Panginoon. It is Satan's power that is at work at the sea and on land, bringing calamity and distress and sweeping off multitudes to make sure of his prey. Sa nangyayari ngayon, mga kaibigan, ang paglubog ng mga barko, ang pagbaksak ng mga eroplano, ang lahat ng mga kalamidad, hindi po pwedeng gawa yan ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay na yan ay napag-aralan ng dyablo, sapagkat sinabi ng dyablo, ang Satanas ay ibinaksak dito sa lupa upang magwasak, pumatay at magnakaw. Samantala ang ating Panginoon, nagpakababa buhat sa pagiging sa Diyos, nagkatawang tao, upang sa kanyang pagiging katawang tao, matubos tayo sa lahat ng ating pong kasalanan. So God will use His enemies as instrument to punish those who have followed their own pernicious way, whereby the truth of God has been misrepresented, misjudged, and dishonored.
Kaya ito po mga kaibigan, nakakalungkot po, no? Marami po nag-misinterpret, na misjudge nila ang batas ng Panginoon. And God has been dishonored sa lahat ng mga tigapagturo na kanila pong tinutwist, minamanipulate po nila ang salita ng ating pong Panginoon. The wicked have passed the boundary of their probation, and the Spirit of God, persistently resisted, has been at last withdrawn. Kaya ang Holy Spirit, mga kaibigan, sa kahuli-hulihang pagkakataon ng ating tinatawag na pangangaral na last warning, which is the loud cry. Yun po ang sinasabing, kaya loud cry, kasi po yun yung last warning, mga kapatid. Samantala, ang Holy Spirit ngayon ay nakikipag-usap sa iyo, na nakikinig ka ngayon sa iyong mga upuan. Nakikinig ka ngayon, mga kaibigan. Huwag na nating pamatigasin ang ating mga puso. Tunay nga po, buksan natin ang ating puso sa banal na Espiritu. At times, ang banal na anghel ay sila'y mag-e-exercise ng mga destructive power na ito upang magkaroon ng full responsibility sa punishment, mga kaibigan. Kaya ang sabi po ni Ellen White, God destroy no one, but the sinner destroy himself by his own impenitence. Tandaan natin to, no? Hindi po nagdi-destroy ang Diyos, kundi ang ating Panginoon, ano, ay punong-puno ng pag-ibig, ngunit ang tao, pinili nila. Nagkaroon sila ng freedom of choice. Pinili nila na lumaban sa ating Panginoon. Under God's, the angels are all powerful. On one occasion, in obedience to the command of Christ, no, kita natin, mga kapatid, na utusan ng Panginoon ang anghel at gagawin din ng Panginoon sa ating huling panahon, mga kaibigan, na makikita na ng ating mga mata. I-guide tayo ng mga anghel kung saan tayo, mga kaibigan, naroon ang ating pansamantalang shelter na hindi tayo maapektuhan ng 7 salot. At ganyan din, mga kaibigan, ang unang salot, sugat na walang kagalingan. Kaya walang ospital, walang doktor, walang mahiko, walang mga manggagaway, walang mga mangkukulam, walang mga tinatawag na mga spiritualism na pwedeng makagaling. Sugat na walang kagalingan. Ang ibubuhos ng anghel, ng mangkok na kagalitan ng Panginoon sa bawat 4 na sulok ng mundo. No? Kaya po talagang matindi po ang sugat. Bukol-bukol ang buong katawan. At pagkatapos po, mga kaibigan, alam natin, ang pangalawang salot, ang body of water, katulad po ng dagat, ay magiging patay na dugo. So bukol-bukol na ang katawan mo. Gusto mong pumunta ng dalampasigan, ang ano po ron ay patay na dugo. Ang mga ilog, ang lahat ng pinagkukunan ng tubig, mga kaibigan, ay magiging dugo. At alam ba nyo, mga kaibigan, akin na rin pong akin pong na ano po ito, bakit po kaya? Tinanong ng Panginoon ang mga niya, bakit nga po ba? Ito po ang sagot ng Biblia ayon sa Revelation 16, verses 1 hanggang 17 ang ating topic na ito. Ang sabi ay, sa dami ng mga martyrs na pinapatay, sa dami na mga ginawang sakripisyo ng aking mga anak na tapat, karampatan lang, ang mga dugong iyan ay sumisimbolo sa lahat ng mga martyrs na pinatay sa panahon ng kanilang pagtatapat sa akin. Kaya, mga kaibigan, bukol-bukol ang katawan, wala kang maliguan, wala kang mainom, pagbukas mo, pagbukas po ng ng gripo, ang ay lumalabas ay dugo. Pagbomba mo, mga kaibigan, ng pang-pump, ay lumalabas ay dugo. Tatakbo ka sa ila, tatakbo ka sa bali na may mga ilog. Pagpasok mo roon ba, dugo pa rin. Sa hirap na dinanas, sabi nga po, nangangalik ang kanilang mga ngipin at sila pa'y nagsipagmusong. Ibig sabihin, minura pa nila ang Panginoon sa matinding hirap na kanilang dinanas. Matindi po talaga. At sabi po dito, mga kaibigan, hindi po nagtatapos sa una, pangalawa at 3 salot.
Tandaan natin, ano, ang pang-apat na salot ay matinding sikat ng araw na kung sasabihin po ng isang scholar, ano, di po ba ako mahilig ako mag-bake, ano, ang pinakamataas na centigrade na ginagamit ko o Fahrenheit ay 350 degrees Fahrenheit. Ita-times puro niya yan ng 1 billion, no? Raise to 1 billion. Abay, matinding sikat ng grabe po. At sa matinding sikat ng araw, ang mga hayop ay mga mamatay. Ang mga pananim ay mga mamatay. Ang mga puno ay mga mamatay. At sa panahong ito, ng ika-4 na salot, mga kaibigan, tandaan nyo ito, huwag nyo kakalimutan, marami na rin po ang mga mamatay sa tindi ng sikat ng araw. No, talagang nawasak na ang ozone layer, mga kaibigan, at matindi ang sikat ng araw na ito. So bakit araw, mga kapatid? Hindi nyo ba natanong bakit araw? Ano po bakit meron bang koneksyon ang araw? Meron po, mga kaibigan. Kung papansinin po natin, sapagkat ako'y galing sa Katoliko, no, ang pare kapag magmimisa ay may tinataas po siyang ano po, hindi po yung hostya, no? Hindi po ang hostya po yung bilog na parang puti nilalagay po sa dila, sa bibig, ano? Na kapag ikaw yun daw yung hostya, pagka dumikit sa ngalangala, ay talaga man nadikit sa ngalangala, no po, hindi rin napatawad ng kasalanan. Matindi talaga, ano? Mga brainwashing, pero wala po yan sa Bible, mga kapatid, ano? Ito na. May tinatawag po na ano po, yung binubuhat ng pare. At yon ay malaking mga rays, yung po'y araw. At doon sa hawak-hawak po ng paring iyon, mga kapatid, pare, pati po mga ampo, ano po, may nakalagay na salitang I, age, est. No, ipinasok po ng Katoliko, Iglesia Katoliko, ang Egyptian goddesses. I stand for Isis, age stand for Horus, at est stand for Seb. At yung malaking araw na yon, mga kapatid, yung tinataas na ganun, yun po yung araw, which is the sun god. Kaya nga po, no, ipinasok po ni Constantino ang sacredness ng sun, na Sunday, it has something to do with the worship of sun. Pagsamba sa araw. No, pagsamba po sa araw. So ginawa nilang Diyos ang araw. Kaya ginawang sun god, mga kapatid. So ngayon, nasaan ang kanilang Diyos na araw? Wala na po, mga kapatid. At sabi po dito, at minura nila ang Diyos sa matinding sikat ng araw at namusong sila sa matinding sakit na kanilang dinanas. Bukol-bukol ang iyong buong katawan, wala kang mainom, wala kang maliguan, wala kang makain, mga kapatid, at eto pa, matinding sikat ng araw. At pagkatapos, mga kaibigan, magkakaroon ng total darkness. No, hindi magbibigay naman ng liwanag ang buwan. Mga kaibigan, at ako'y naniniwala 100% din po, wala na rin pong kuryente. Wala na mag-online evangelism tulad ng ginagawa natin, mga kaibigan. Wala na rin po mga PLDT at mga gadget. Hello, sweetheart. O, saan ka na ba? Kumusta ka na? O, miss you na. Mua. Mga kaibigan, wala na pong ganun sa panahong iyan, mga kaibigan. Bakit? Diba, naalala po natin, mga kapatid, ang isa po na ginagamit para makapag-produce din po ng electricity ay sa pamamagitan po ng dam. Ang iba naman po sa pamamagitan po ay kino-convert nila ng masarap na tubig, di po ba? Kasi nagtrabaho po ako, nag-OJT po pala ako sa UP Balara. No, ini-exam kasi ako nag-aral din po ako ng ng environmental sanitary engineering, ano po. So doon ako nag-OJT. So ini-exam namin yung mga tubig, yung lahat ng mga at nililinis, ano po. So dito po talagang total darkness. At wala nang lahat ng kuryente. Kaya itong ating mga iPhone na pinagmamalaki, mga Mac na pinagmamalaking iyan, gamitin na natin sa gawain ng Panginoon. Kasi pagdating ng pagsara ng pintuan ng awa, wala nang saysay ang anumang gadget. Hindi natin matawagan pa
misyo, mwa. Wala nang ganan mga kaibigan. Wala na. Wala mga emoji. No. Ako yun, ang aking kaibigan, Ma'am Jade, ang galing naman ng iyong, ang iyong avatar. Mukhang kamukha mo yung avatar. Sabi ko ay hindi, pinag-aralan ko lang din yan. So hindi na yun, wala na yun mga kaibigan. Kaya ito na ang panahon. No, lahat ng resources natin, gamitin na natin sa gawain ng Panginoon ang buhay natin maging isang daluyan ng pagpapala, mga kapatid. It is at midnight that God manifests His power for the deliverance of His people. Kaya nga po ang ating, di ba, midnight cry. Bakit? I-memorize nyo po ito, ha? Great controversy. It is at midnight that God manifests His power for the deliverance of His people. The sun appears shining in its strength. Sign and wonders follow in quick succession. The wicked look with terror and amazement on the scene. While the righteous, yung mga banal, yung may seal ng Panginoon, they behold and they can behold with solemn joy the token of their deliverance. Wow! Mga kaibigan, the most spectacular event of all times. Mga kaibigan, samantalang ang sasabihin po ng mga may tatak ng hayop, sumasamba sa kanyang larawan. Ang sabi po ng Revelation 6:13 to 15 hanggang 17, O bundok, tabudan mo kami. Hindi namin kayang tingnan ang kordero ng Panginoon. Samantalang ang mga banal na may seal ng Diyos, mga kaibigan, talagang punong-puno ng pag-asa at kasiyahan. Gaano ka kasaya kung ang iyong asawa galing abroad dumating? Gaano ka kasaya ang iyong anak nakapasa sa board exam? Gaano ka kasaya mag-asawa kayo, mga kapatid, nagtagumpay kayo sa pagpapalaki sa inyong anak? Ano kaya? Gaano pa kayang kasaya? Walang katumbas na makita natin ang Panginoon na mukhaan. Mga kaibigan, grabe. Spectacular event of all times. At ito po ang mangyayari. Tandaan nyo to, memorize nyo po ito. There appears against the sky a hand holding two tablets, table of stone folded together, says the prophet. The heaven shall declare His righteousness. At alam nyo mga kaibigan, yung banal na kasulatan, mga kapatid, yung 10 utos na yon, ay mayroon daw pong mayroon daw pong parang kamay, may kamay na nakatangan doon, mga kapatid. At ang pinakamatindi, ang ika-4 na utos ng Diyos, ang siya lamang daw pong mayroon pong liwanag. Yung ika-4 na utos, mga kaibigan, mayroon pong liwanag sa lahat ng 10 utos na yun. Sapagkat yung ika-4 na utos, naroon ang tunay, mga kapatid, karakter, titulo, teritoryo, pangalan ng Panginoon. At ang kanyang dominion naroon sa ika-4 na utos. Memory is arose. The darkness of superstitions and heresy is swept from every mind. And God's 10 words, brief, comprehensive, and authoritative, are presented to the view of all the inhabitants of the earth. So mga kaibigan, sabi nga po, talagang ipapakita po naroon bukas ang table of stone na nakasulat, na sumulat mismo ang daliri ng Panginoon sa 10 utos na iyon. At ang ika-6 na salot, mga kapatid, ang espiritu ng mga demonyo. Ang sabi po, lumalabas daw po doon sa bibig ng palaka. Talagang matindi na po ito. At nagkaroon ng lindol na hindi pa nangyari buhat na nagkaroon ng tao sa balat ng lupa. Dahil sa matinding lindol, ang mga bundok, mga kaibigan, ang mga bundok at islay mga wawala sa kanya tatayuan nito. Grabe po sa lakas ng lindol. Walang building na mananatiling nakatayo. Walang bahay na mananatiling nakatayo. Kung ang bundok nga at islay mga wawala sa kanilang kinatatayuan.
Pero ang mga anak ng Diyos, yung may silang Panginoon, iniingatan ng Panginoon, pinagpapala, pinapakain ng pagkain ng anghel. Hindi natin problema. Sabihin na, ay, mag-hoarding ako kasi magkakaroon na raw ng gunaw ng mundo. No! Mga kapatid, huwag tayong mag-panic buying. Huwag tayong matakot sa panahon yan. Ipo-provide ng Diyos. Wow! Amen. Ang lahat ng kailangan natin sa panahon ng kabagabagan. Kaya nga po yung great time of trouble is only intended for those who has the mark of the beast and worship the image. And there will be a great battle between good and evil. At alam natin mga kapatid, sasabihin natin talagang kawawa ang lahat ng nakaalam ng katotohanan at pagkatapos, mga kapatid, wala na. At ibubuhos ng anghel ang ikapitong salot. Ano yung ikapitong salot, mga kapatid? Hindi lang magkakaroon ng lindol, hindi lang magkakaroon po ng mga, wala pong, hindi po tayo mamamatay sa pamamagitan ng baha, no? Hindi na po. Ngunit lindol, sobrang lakas ng lindol. Kulog at kidlat. Ako'y naniniwala, no, mga bubuhay ang mga bulkan. Ang daming dormant na bulkan, mabubuhay yan, mga kapatid. At higit pa dito, 50 kilos ang isang kabambigas. Imagine niyo, bukol-bukol ang katawan mo, sugat-sugat, wala kang mainom, wala kang makain, sunog-sunog ang katawan mo, wala na talaga, grabe na ang yung mga metatak ng hayop, no? Ayan pa, nilamong ka ng lupa sa matinding lindol. Tindi, no ba? Eto pa, mga kapatid, kidlat at kulog. At kasing bigat ng 50 kilos na bigas. Yung yelo na babaksak sa lahat ng may tatak ng hayop. Mga kaibigan, sinabi ito ng Panginoon, mangyayari po ito. Binanggit po ito at pinag-aaralan natin na prophecy, mangyayari po ito. Kaya po ang sabi ni Ellen White, when the earth is lighted with the glory of the angels of Revelation 18, the religious element, good and evil, will awake from its slumber, and the armies of the living God will take the field. Wow! Huwag tayo matakot sapagkat ang mananagumpay ay nagtagumpay sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Then to learn what the image is like and how it's to be formed, we must study the characteristic of the beast itself, the papacy. Kaya hindi nagbabago, mga kapatid. Akala natin, pinoproject ay banal, pero hindi nagbabago ang papacy. Sapagkat yan inilathala na, nakatadhana sa kanilang puso, mga kapatid, na wasakin ang bayan ng Diyos because they are under the dominion and power and authority of Satan. Yun po ang sabi ng Revelation chapter 13. At nakakalungkot, kasama dito kaya nagkaroon ang Amerika ay magiging apostate Protestantism. At kailan lang, mga kapatid, ang presidente ng buong Protestant world dito sa mundong ito, nakipagkamay na sa Pope Francis. Kaya makita natin, we are now living in a borrowed time. Kaya ang panahong ito, ang 7 salot, huwag nating katakutan sapagkat hindi ito para sa atin. Ang mararanasan lang natin, mga kapatid, ay yung Jacob times of trouble. Na kumbaga, mga kapatid, sa ating pong paghahangos kung saan tayo itatago ng anghel. Kaya nga po, huwag tayong malungkot kung meron po tayong mga mahal sa buhay tulad ng aking ina, no? Namatay siya 17 years ago. No, talagang alam ba ninyo ang aking ina? Hindi ko alam na memorize niya pala, no? Minemorize niya po yung Tagalog nga lang po, no? Yung pong church manual. Nagulat ako eh. Ba, ina, ang galing niyo
Sabi niya, naku, nakasampung beses ko itong binasa. O ano pa ina ang iyong memorize? Aba, edi syempre yung paglapit kay Kristo. Wow, galing ina! Ang aking inay namatay na katapatan. At minsan ako po ay every 3 months na uwi po ako sa amin. At sasabihin ko, ina, ako'y lalapit sa inyong higaan, ako'y tatabi sa inyo. Ina, nakikita ko ang aking ina. Mga kapatid, nabangon po yun at nananalangin. Nabangon ng hating gabi, nabangon ng madaling araw, mga kapatid, para manalangin. Namatay ang aking ina. Taglay niya ang kabanalan ng Panginoon, ang talagang pagtsitsaga niya mula sa pagiging kantora ng Katoliko, mga kapatid. Siya po'y tinawagan ng Panginoon, ako'y tinawagan. Ginawang posible ng Panginoon ang aking ina, ang aking mga kapatid, ay aking mga bayaw, pamangkin, at mga apo sa pamangkin ay nakakilala kay Kristo, mga kamag-anak ko, mga kapatid. Inuna kong pangaralan ng aking pamilya sapagkat hahanapin sa aking kamay ang kanilang mga dugo. Kung kaya, mga kapatid, masakit man na nagpahinga ang aking ina, parang napugutan ako ng ulo, parang napugutan ako ng aking leeg, ng aking balikat nung namatay ang aking ina. Pero sabi ko, salamat Panginoon, bago siya namatay, tinanggap niyang aking Panginoong Hesus. At doon, mga kapatid, sa atin, ang atin na lang consolation, mga kapatid, yung pangako sa atin ng Panginoon, na mga namatay nating kapatid, ina, asawa, anak, apo, kaibigan, tiya, tiyo, kamag-anak, dahil sa COVID na ito, mga kapatid, nagpahinga sila ahead of us. But don't worry, mga kapatid, sapagkat alam natin kung sila'y na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, there will be what? A resurrections of eternal life para sa lahat ng mga namatay kay Kristo. May pagkabuhay na magmuli sa buhay na walang hanggan sa mga banal na nangamatay ng ahead of us. Kaya hindi maari, mga kapatid, na po pwedeng pinagpahinga sila. Siguro may pangako ang Panginoon. Maaring alam ng Diyos 100% kung bakit ipinagpahinga na sila. Pinahintulot ng Diyos na magpahinga sapagkat alam ng Diyos ang higit pang mabuti para sa kanila. Kaibigan na minamahal, the fact that Christ has been raised from the dead, He is the first of the great harvest of all who have died. So you see, just as death came into the world through a man, but alam natin, mga kapatid, ang resurrection ng lahat ng nangamatay kay Kristo ay pag-asa, baon nila ang pagkabuhay na magmuli sa buhay na walang hanggan. Mga kaibigan na nakikinig ngayon, huwag na natin pong hintayin pa na tayo po ay magkasakit, magka-cancer, may mamatay sa ating tahanan, at tayo po'y magwalang bahala sa pagtawag ng ating Panginoon. It's about time for us, mga kapatid, na ating ipasakop ang ating buhay kay Kristo sapagkat si Jesus ay namatay para sa iyo at para sa akin. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakakaalam ng aming buhay, na nakakabatid ng aming mga pagluha. Ngayong gabi, Panginoon, itinataglag ako ang lahat ng aking mga kaibigan, ng bawat pamilyang nire-represent ng mga nakikinig, sa mandako sila ng mundo nakikinig, mula sa Zoom at Facebook Live. Nawa, Panginoon, ay maging karanasan nila na ipasakop ng buong buo, 100%, ang buhay sa kamay ng Panginoong Hesus. Ano man ang mangyari sa aming buhay, alam namin, Panginoon, taglay namin ang pangako ninyo ng buhay na walang hanggan. Sa lahat na nagpahinga na ahead of us, alam namin, Panginoon, kung sila po'y may tunay na relasyon at pagkatapat kay Jesus Christ na kanilang Panginoon din, hindi po natatapos sa libingan, hindi nagwawakas dahil sa COVID ang lahat ng mga namatay na kay Kristo, sapagkat pansamantala lang ang kanila pong pagkahiga, ang kanilang pagtulog sa libingan. Sila po ay babangon sa kanilang libingan upang salubungin si Jesucristo sa mga lapaap na langit. Ingatan ang bawat isa, Panginoon, at patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kakulangan at kasalanan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.